Breaking news po mga kababayan. Nako po, isang sundalo po at kapitan ng Marines nagdeklara ng digmaan laban po sa gobyernong ito ng mga korap. Pag hindi maayos at hindi mapakiusapan at walang makitang liwanag sa nangyayaring ito na kaguluhan sa Pilipinas, digmaan ito at dadanak ang pula na duguan. Mga kababayan, halaka. Ito na po mga kababayan, pakinggan po natin. Nakakatakot, nakakagimbal ito. Pati ako, kinakabahan po dito mga kababayan. Tumatayo yung balahibo ko. Sa kanyang salita talagang galit na rin siya mga kababayan. At grupo ng mga sundalo, ito ang sinasabi niya. Panoorin po. Wala na silang aasahan. Yun yung mindset ng mga tao. Wala na may AP, wala na may PNP. Wala kaming asahan. Ba't kami magdadala ng pambambo? Kasi ang utak nila, iniisip nila, baka kayo pa ang manakit sa kapwa Pilipino. When in fact, you are supposed to defend the Filipino people. And here, there's this talk na you uphold the Constitution. Na, hindi nyo kakampihan yung tao. Yung Constitution ang kakampihan nyo. Putra, anong utak meron kayo? The Constitution is there because of the Filipino people. Government is there because of the Filipino people. A government by the people, for the people, and of the people. And then here you are, inabuso nyo ng inabuso, ginagamit nyo yung full extent and authority ng gobyerno, all the institutions, AFP, PNP, NBI, ngayon, Ombudsman, to take advantage of the Filipino people and to prolong yourselves in power and to do yung gusto ninyong mangyari pag nakawan ng taong bayan. Hindi mangyari na yon. Hindi na bebenta yon. Kumbaga bumenta na yon, nakaloko na kayo, nabudol nyo na yung tao. Pagka umabot yung tao doon sa punto na lalabas ng armado ang mga tao, tapos kayo. Because you cannot contain that. When the people start rampaging in the streets, na parang mga berserker, na mga putang, sino nga harang dito? This is a war against corruption. Anyone na harang dito is complicit to those who committed corruption. Anong gagawin ninyo? Haharangan nyo? Yun yung problema. Sakit sa ulo ng PNP yan at saka ng AFP. Papakita nyo yung armas ninyo. Nakabaril kami. Puta na, babo abutin ninyo. Kasi yung tao, kahit may bariling kayo dyan, mauubos ang bala nyo. Wave after wave ng tao. Kasi pag kami tumumba dyan sa mga tao, hindi nyo na mapipigil. And it's very hard to control. Nako po mga kababayan, nakakagimbal po ito. Talagang gera na kung gera ito. Itong sinasabi ni Captain Dado mga kababayan. Na talagang galit na mga tao. Grabe no. Talagang nakakalula po itong nangyayaring ito. Talagang wala Ang nangyayari kasi ngayon mga kababayan wala. Hanggang nga lang tayo. Hanggang yung nangyayari po, tignan nyo po, na talaga pa si Boyeng Rimulya na ombudsman, di lalong magkakagulo ngayon mga kababayan. Si Captain Dado, galit na declaring, magde-declare na ito ng war against the corruption, against the government. Naku po mga kababayan, delikado po ito. Nakakagimbal po itong balitang ito. Lalo na yung galit, nandoon na. It's very hard to control. Gusto nyo umabot tayo doon. Go ahead. Gaguhin nyo pa yung taong bayan. Gaguhin nyo pa. Para lang maipakita nyo kayo yung otoridad, kayo yung may power na galing sa amin. We will take it back. Because you have sincerely abused us. We will shut down all these agencies na we perceive na inutil, na hindi na matatakwan. We will reboot. Yun yung problema. Yun yung sinasabi ng mga tao.
mag-revolutionary government na ayusin na natin ang Pilipinas. O how will you stop that? Marcos, you will be out. Yun yung mangyayari. And lahat kayo na nakasandal kay Marcos at kay Martin Romualdez, you will find yourselves leaving the country. You will find yourself. Because if you don't leave the country, you will die here. Because people will run after you. Imagine yung milyon yung naghahabol sa'yo. When the people stand up and declare their war against corruption, when the Filipino people issue out their warrant of arrest against all of you from president down the line, lahat kayo na may involvement sa korupsyon o whatever katiwalian. Grabe ito mga kababayan, na nakakagimbal po itong nangyayaring ito. Pati sila, hindi na sila makatiis po sa nakikita nila na talagang nakita nyo naman ang pagtatakip mga kababayan. Pati kayo manggigigil dito. Walang nangyayari sa ginagawa nilang investigasyon, puro pagtatakip. Tapos ngayon, itong bagong talagang ombudsman, ang assignment niya, kakalkalin yung SALN ni BP Sara, mga kababayan. Yun yung kanyang pinaka-assignment, kakalkalin, imbes na habulin niya itong mga korap na ito, ay si Sara ang hinahabol. Hala ka, grabe no, ang galing. Tapos yung mga itong JBC Council po ng Bar Council of the Philippines, tila nasupalpalan ng pera. Yung pagharang ni Senador Marcoleta dito sa pagkakatalaga ni Boying Rimulya, pinagwalang bahala ng JBC Council. Kaya itong si Justice Mendoza, kung hindi ako nagkakamali, sinupalpal ni Marcoleta, ginisa, na hindi makaimik-imik. Justice pa ito pero nagmukhang bobo sa harapan ni Marcoleta. May kaso, naging ombudsman ng Pilipinas. Nakikita niyo naman yung plano, haharangin si BP Sara sa pagkapangulo. Hala ka, mga kababayan, matindi pa ang plano nila. O abuso na ginawa niyo. You will be scared shit for your lives because the Filipino people will not forgive you. Sinasabi ko lang sa inyo because ayokong umabot tayo sa ganon. Madugo eh. At every time na may babagsak na Pilipino dyan, PNP, take note. Every time na may babagsak dyan na Pilipino, lumalalim yung offense ninyo. Lalalim yung offense ninyo. Kaya pag nandyan na yung tao, yun ang sakit sa ulo. Anong gagawin ng mga commander on the ground? On the ground. Kasi yung mga general ninyo, nandun sa opisina. Nandun sila. Nandun sa command center. Nandun sila. Nag-brainstorm. And then they will give the order. Harangin nyo. Pucha, harangin. Kayo naman, yes sir, harangan. Pero hindi nila nakikita yung naglalaway na yung mga tao. Galit na galit yung tao. May mga pambambo yung tao. Anong gagawin nyo? Titirgasin yung tao? Good luck. Babarilin nyo yung tao? Good luck. Kakalinis lang ng kotse. Pero pabalik-balik ang mabahong amoy. Nako, yan na mga kababayan. Talagang matindi po itong si Captain Dado. Talagang galit na galit po sa nangyayari ngayon. Isa po itong kapitan po ng Marines, mga kababayan. Ito yung mga old guards. Kasama po ng mga general na galit na rin sa gobyernong ito. Kasi nga nakikita nila at napapansin nila, tila may malawakang pagtatakip. Itong ay independent commission na ginagawa po ng gobyerno, tinatago. Pati Iglesia ni Cristo, mga kababayan, na bahala dahil po itinatago nila ang tunay na nangyayari. Nasabi ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, dapat
i-open ito sa public para mawala ang isipan na may tinatago na may kinukubli. Hala ka, mga kababayan. Napakatindi nito. Talagang lahat na lang gagawin nila para makawala sila sa nangyayaring ito. Mga korap, mga protektor. Yari, mga kababayan. Halatado, bistado. Kay si Marcoleta, talagang ginisa itong si justice na ito ng JBC Council eh. Magkano ba tinapal sa inyo? Mga hunyango kayo, mga dipbobo kayo. Di ba mga kababayan? Ito pa po. Imbis na makita ng tao na you're the protector of the Filipino people, lalabas doon, in that instance, you are the oppressor of the Filipino people. They are at war. The Filipino people will be at war against corruption. And here you are, standing between the Filipino people and yung mga corrupt officials. Sakit sa ulo yun. Kayo yung nasa gitna. Kayo yung sasagasaan. Kayo ang task to protect the corrupt officials? Question mark. Ano ginagawa ko dito? Ba't daw nagpoprotekta ng mga opisyal? Natarantado rin. Apektado yung pamilya ko. O, ganun din eh. Yun yung tatakbo sa isip nyo. And then, kung susundin niyo yung utos nila na to quell the Filipino people, to stop the Filipino people, patay. Ano magiging perception ng taong bayan? Kayo mga complicit, kayo ay mga kasama sa pagtatakip nung korupsyon na ginawa. It is the right of the Filipino people to be angry because they paid taxes and they expect you, officials of government, to run the country properly, to use the money properly. And here we are. Investigasyon, hindi mo pagkatiwalaan. Ombudsman, magsasalita, hahabulin. Puta, Duterte hahabulin. Anak ng tokwa kayo. Habulin nyo yung mga may problema. Yung mga congressman o senator o kung sinong opisyal sa DPWH. For that matter, lahat ng opisyal. Hindi yung isi-single out nyo, Duterte. Kasi apelido niya, Duterte. Baliktarin natin. Kung apelido niya, Marcos, yun ang isiningle out ng taong bayan. Gusto niyo ba mangyari yun? Pagka Marcos ang apelido, bambuhin. Kaya nga, kayo mga abuso kayo. Abuso kayo. And you cannot stop the people. Right now, you're lucky because the Filipino people are rally, peace rally, peace, prayer, rosary, sa candlelight. Hanggang ganun yung taong bayan. But merong extent na, merong limit eh. May limit yon. Ang dyan pagka umabot yan na enough of these rallies, na peace rally. Alam nyo mga kababayan, totoo yung mga sinasabi ni Captain Dado ng Pinoy Survivor. Yung mga ganitong mga peaceful rally, may hangganan po ito mga kababayan eh. Pero darating at darating yung panahon, itinakdang panahon na yung mga Pilipino magsasawa, mga kababayan, na talagang magagalit na matutulad tayo dito po sa Indonesia, dito sa Italy, sa Rome, sa France, na nagwawala ng mga tao, sa Amerika nagwawala na, sa Nepal. O tignan nyo po nangyari nung September 21, anibersaryo ng martial law. Nagalit ang mga taong bayan, nagwala. Nagkasugatan, nagkabalyahan, nagkatergasan, nagkabombahan, nagkaputukan. Meron pa ngang natumba na hindi pinakita ng media. Nakita lang po sa mga vlogger po ito. Mga kababayan, kaya itong sinasabi ni Captain Dado, nako po, hindi malayong hindi mangyari ito sa hinaharap na baka magsawa ang taong bayan. Talagang
baka magwala na talagang kahit salubungin yung kanyon, mga missile dyan, hindi niya sasantuhin ang mga missile, mga basuka. Dahil sa pagnanakaw ng mga buhaya na nasa gobyerno ngayon. History po na nangyari po ito mga kababayan, na ang pagnanakaw ngayon, grabe, parang mga patay gutom na mga zombie na sinipsip ang mga dugo ng mga Pilipino. Grabe talaga mga kababayan, nakakagalit talaga ito. We want results. We want the truth out. We want na pananagutin itong mga tarantadong nagnakaw. O, anong gagawin nyo? So, sakit sa ulo. Hindi kami sasakit sa ulo sa amin eh. Na-stress kami. Na-stress kami kasi galit na yung mga tao and wala eh. Ano pa ginagawa ninyo? Nagkakalat pa kayo. Sobrang pagkakalat ninyo, sobrang abuso nyo ginagawa. Ginagamit yung power sa mali. Anong namin? Tatawanan lang namin yan? Hindi, galit ang tao. Galit kami, galit. Because we entrusted you the power. Because we're so busy doing our daily lives. And here you are. Using Caltex with Techron fuels is like having tiny... Ayan mga kababayan, kita nyo naman itong pagkakatalaga ni Boying Rimulya talagang plan C para i-demolish po itong mga Duterte dito. Talagang ginagamit po nila ang kapangyarihan para tugisin ang mga Duterte para sa kanilang mga sariling interes. Nakita nyo naman mga kababayan, saan ka nakakita? Bagong ombudsman, may kaso, bending dalo pa, yung restitution ng batas, hindi alam, binabagong nakasulat, tapos ang uunahin niya yung sal-end ni Sara Duterte. Ang galing. Ilista na. So sabi nila magkano binayad sa JBC Council. Kaya yung justice na si Mendoza ba ito, mga kababayan? Alam ko si Mendoza po ito mga kababayan kung hindi ako nagkakamali. Ayan, si Justice Mendoza po. Justice Mendoza, yung miyembro ng JBC Council na naging sisiw, ginisa ni Marcoleta, hindi alam paano sasagutin ang mga banat ni Marcoleta. Si Amy Marcos sinabi na rin ito gagamitin si Boying Rimulya para habulin si Sara Duterte. Nako po mga kababayan, nakakagulat po ito. Using that power to enrich yourselves, to protect yourselves, to shield the truth from coming out. Pwede nyo lokohin yung tao ng minsan pero yung lagi, hindi pwede. Kasi nararamdaman ng tao yon sa mga bituka nila. Naramdaman nila physically. Yung mga damage na properties, yung mga minamamatay, nabibiktima niyang mga sakuna na yan. Nararamdaman ng tao. Yung nangyari sa Cebu na earthquake, tapos nun, ang tugod ng gobyerno, lintik na yan. Yung mali ninyo nandoon yung OBP, tapos yung bibirahin nyo yung OBP, bitirahin nyo si BP, yung salin niya. Puta sino bang gago nag-a-advise sa kay Marcos? Sino ba? Pare kay mga siraulo Kasi yung game plan ninyo ang latag talagang sirain ng Duterte by hook or by crook. Nakikita ng tao yun Ang dapat ina-address ninyo ngayon is yung mga biktima ng earthquake, yung biktima ng mga baha, yung ginawang pagnanakaw, pananagutin yan. Yun yung gustong makitugunan ng tao. Yung kita nyo mga kababayan, di ba? Imbes na asikasuhin yung mga problema na pangunahin ng bayan, yung mga massive na problema gaya ng mga lindol, mga problema na sa sibil, ang inaatupag nila mga kababayan, itong paghabol
kay Sara Duterte. Ito nga yung plano nila para hindi tumakbo or hindi makatakbo sa pagkapangulo. Halatado at bistado. O mga kababayan, sinabi na rin ni Captain Dado, declaring war against corruption by hook or by crook. Matinding banat ni Captain Dado, isang Marines po ito na kapitan, matapang. Nakikipaggera ito, nakikipagbardagulan. Kahit kanyon, iniilagan nito. Kahit missile po na sinlaki ng basuka, iniilagan lang ni Captain Dado. Kaya mga kababayan, galit na galit po ang taong bayan sa nangyayaring korupsyon. Yung mga loyalista, anong ginagawa nila? Mga vlogger na mga bayagan na pilit itinatayo, pilit pinagtatakpan, at sinisiraan pa si Marcoleta. Alam niyo na mga bayaran niya na mga vlogger, ang gagaling. Pilit nilang pinagtatakpan yung issue. Magkanong binayad sa inyo? Mga honta kayo. Mga honto, tonto. Mga dibobo na vlogger kayo. Kahit hindi na kayong ipagtanggol, pinupuri pa din. Pasabog. History. Ito lang ginawa ni Mimi M. Siya ang nagbulgar sa korupsyon. O nangyari? Puro bulgar, walang ginagawa. May nahuli. Kahon-kahon na shabu. Wala namang nahuling drug lord. Dingaw-ngaw. O ngayon, mga kababayan, ano masasabi niyo po? Yan lamang po ang aking bahagi. Ako si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Salamat po. Mabuhay.